Umarangkada na ang pagbabakuna ng bivalent COVID-19 vaccine sa mga LGU. Sa San Juan City, unang binigyan niya ng mga health worker. May ulat on the spot si Lay Alves. Lay? Rafi, Connie, nagsimula na ang lungsod ng San Juan sa rollout ng bivalent COVID-19 vaccine bilang third booster para sa frontline health workers. Maagang pumila ang mga health workers ng lungsod sa Phil Oil Arena para magpabakuna. Kailangan daw nila ito para sa dagdag protection laban sa Susubukan po nating balikan ang report na yan ni Lay Alves. Samantala, inanunsyo na ni Health Secretary Ted Herbosa na aprobado na nga po ng Food and Drug Administration ang Certificate of Product Registration ng bivalent COVID-19 vaccines ng kumpanyang Pfizer. Naaprubahan na rin ng FDA ang CPR or Certificate of Product Registration ng Pfizer. So itong bivalent, gustong makabili, pag pumasok na, pwede nang ma-resent ng private doctor at mabili ng ating private citizen. Yang ibig pong sabihin yan, pwede nang bilhin ng publiko ang mga bivalent vaccine ng Pfizer. Habang hindi pa yan available, sinabi ni Herbosa na nakikipagnegosasyon sila sa COVAX facility para sa dagdag na 2 million doses ng bivalent vaccines. Inuuna lamang daw munang bigyan ang mga bansang may mas mababang vaccination rate. Balikan po natin ang ulat ni Lay Alves kaugnay sa pagbabakuna ng bivalent COVID vaccine sa San Juan. Lay? Rafi, nagsimula na ang lungsod ng San Juan sa rollout ng bivalent COVID-19 vaccines bilang third booster para sa frontline health workers. Maagang pumila ang mga health workers ng lungsod sa Phil Oil Arena para magpabakuna. Kailangan daw nila ito para sa dagdag proteksyon laban sa COVID sa pagganap sa kanilang trabaho. 2,300 doses ang allocated sa San Juan. Sa ngayon, nasa 9 lang ang naitalang active cases ng COVID sa San Juan City. Ayon kay Mayor Francis Zamora, ang mababang kaso raw ng San Juan ay dahil sa mataas na vaccination rate sa lungsod. Ang buong NCR, 108,900 doses ang nakuhang allocation ng bivalent vaccines. Nasa mga 1/4 ito ng halos 400,000 doses na donasyon ng bansang Lithuania. Ayon kay DOH NCR Regional Director Alery Sidiacal, nakakuha ng lion's share ang NCR dahil karaniwang 30 to 40% ng COVID cases ay mula rito. Dahil sa limitadong supply, kaya binigyang prioridad muna raw ang health workers. Kapag may dumating daw na karagdagang supply, ay susunod na ang mga senior citizens na qualified na rin magpa-third booster. Sa NCR, ang nakatanggap na ng bivalent vaccine supply ay ang San Juan, Pateros, Marikina, Taguig, Quezon City, Muntinlupa, Parañaque, Las Piñas, Mandaluyong, Makati at Pasay. Rafi, nagpaalala rin ng DOH-NCR na nananatiling bukas ang mga health centers para sa mga magpapabakuna ng primary series at first and second booster ng COVID vaccine. Rafi? Maraming salamat, Lay Alves. Bistado ang paglabas sa kulungan ng isang detainee na nakikipag-date umano. Balita hatid ni John Consulta. Kamay, sa taas lang yung kamay. Huli ang detainee na si Jose Adrian Dera o Jad Dera na nasa labas ng kulungan niya sa loob ng NBI compound. May kasama itong 5 NBI jail guard nang arestuhin ng mga taga-NBI rin. Si Dera ay naharap sa kasong murder at droga. Ayon sa NBI, lumabas si Dera ng selda kaya inabangan nila ang pagbalik nito. Nakipag-date daw si Dera at nag-buffet pa. Nung linggo raw, nag-joyride pa raw ito kasama ang girlfriend papuntang Tagaytay City. Sabi ng NBI, 100,000 pesos cash ang nakuha kay Dera. Nang makausap ng GMA Integrated News, matipid ang mga sagot ni Dera. Bakit po kayo lumalabas ng NBI? No comment po ako, no comment. Meron kasing posibilidad ba na illegal transaction po kayo kaya kayo lumalabas? Hindi po, hindi. No comment po ako dyan. Hindi kayo walang transaction, sir? Sa Wala labas po, ng NBI? wala po. Pero ayon sa abogado ni Dera na si Attorney Raymond Palad, totoong lumabas si Dera kagabi sa selda niya. Hindi para mamasyal,
kundi para magpagamot sana dahil masama ang pakiramdam. May kasama nga raw itong mga NBI jail guard at sakay pa ng markadong sasakyan ng NBI. May record din daw sa NBI na makailang beses na itong inilabas para magpagamot. Ayon sa Department of Justice, tinitingnan na nila ang pangyayari. Itong pangyayari na ito has revealed to us that there is this connivance between certain people in detention and those in the NBI, no, that allow for them to temporarily go out of the detention center. This would not have happened if there was no connivance. Ayon mismo sa kasama ni Dera na NBI jail guard nang maaresto, 1,000 piso bawat jail guard daw ang hatag ni Dera sa kada labas ito ng kulungan. Arestado ang 5 jail guard na kasama ni Dera. Ayon sa NBI, hindi nila papayagan ang mga ganitong pangyayari. Nirelieve daw sa pwesto si Jake Puedo, ang hepe ng Security Management Section ng NBI. Iniimbestigahan na rin ang mga jail guard at iba pang pwedeng kasabwat. Agad daw maghahain ng reklamong kriminal at administratibo ang NBI sa mga mapapatunayang sangkot. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naghahanda na ang World Health Organization para sa posibleng mabilis na pagkalat ng viral diseases dahil po sa El Nino. Kabilang po dyan ang mosquito-borne diseases na dengue, Zika at chikungunya. Babala pa ng WHO, maaari hong magdulot ng mabilisang pagdami ng labok ang climate change. Nagdeklara na ngayong taon ang ilang rehiyon ng Peru ng state of emergency dahil sa dami ng dengue cases doon. Kabilang sa sintomas ng dengue ay lagnat, masakit na ulo, katawan at mata, pagsusuka at fatigue. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdiriwang ng ika-85 anibersaryo ng Securities and Exchange Commission kung saan nagkomento rin po siya tungkol sa Maharlika Investment Fund. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, opisyal na ngang pinasinayaan ng Securities and Exchange Commission itong kanilang bagong headquarters dito yan sa Makati City. Nagkaroon ng unveiling ng marker na nagpapakita ng papel ng komisyon sa pag-supervise sa corporate sector, advancing ng pag-unlad ng capital market at proteksyon ng investing public. Inilunsad din ang e-services para mas mapadali pa ang pagninegosyo, pati na ang pagpapalawak sa capital market ng agribusiness. Pinangunahan ng Pangulo ang launch ng Electronic SEC Universal Registration Environment o eSecure, Electronic SEC Education Analysis and Research Computing Hub o eSearch, SEC API, Marketplace, Electronic Registry Application for Market Participants o eRAMP at ang SEC Check App 2.0. Ang nasabing app ay isang mobile application kung saan pwedeng i-check ng user kung lehitimo ang isang investment opportunity. Ginawa ang SEC Digital Services para sa hangad ng administrasyon na push para sa e-governance para higit na makahikayat ng mamumuhunan at negosyo sa Pilipinas at inulunsad din ang SEC Farms na alinsunod naman sa food security program ng Pangulo. Sa pamamagitan ng SEC Farms, mas mapapadali ang requirements and procedures ng mga agri-based companies na magre-rehistro sa SEC sa layong itaas ang capital para sa mga proyektong pang-agrikultura. Maaari din daw itong maging investment opportunity sa mga Pinoy na nasa bansa o abroad. Layo nitong matulungan ang mga OFW na makapag-invest sa lehitimong investment sa merkado at hindi sila mabiktima ng mga scammer. Sa isang ambush interview, Connie, sinabi ng Pangulo na agad niyang pipirmahan ang Maharlika Investment Fund Bill upang maging batas kapag nakuha na niya ito. Titingnan daw niya ang mga pagbabago na ginawa na karamihan ay para sa safety and security ng pension funds sa mga tao. Higit ang Pangulo, ang key naman daw ng success ng kahit anong klaseng pondo ay ang management, kaya mahalagang alamin kung sino ang ilalagay, ano ang kanilang karanasan at reputasyon, pati na success rate. At isa raw sa tinitiyak niya na independyente sa gobyerno ang nasabing fund. Ang mga pagbabago raw na iminungkahi niya sa House of Representatives ay alisin ng Pangulo bilang bahagi ng board, pati na ang chairman ng Bangko Sentral at ang Department of Finance na nangangasiwa sa nasabing fund dahil kailangan daw itong maging o makapag-operate ng independent. Narito ang pahayag ng Pangulo. I will sign it as soon as I get it. Perhaps we are looking in the wrong direction. The key to the success of any fund, a hedge fund, pension fund, sovereign fund, investment fund, is the management.
Of course, all of these things can happen. We've seen them happen before because the management chose for it to happen. Itong mga skandalo na nakikita natin sa ibang lugar. So Cory, yan ang latest dito sa SEC headquarters dito sa Makati. Balik sa'yo. Maraming salamat, Ian Cruz. Malabong maibabasa ngayon ang presyo ng karneng baboy ayon po sa Department of Agriculture. Kailangan din daw mag-import ng baboy dahil may banta pa rin ng African Swine Fever. Balita hatid ni JP Soriano. Sa Mega Q-Mart, nasa 300 to 320 pesos ang kada kilo ng kasim at piging. Mas mababa kumpara sa 330 to 335 pesos nitong mga nakaraang linggo. Dagsa baboy yan dagsa kaya nagbaba Pero kahit maraming supply, sabi ng Department of Agriculture, malabo na maibalik sa 240 to 250 pesos ang kada kilo ng baboy ngayon. What we want to do now is really to lower the prices ng pork kasi hindi na siya bumaba Hindi na siya bumaba despite the fact na sinasabi nila sometimes. Yan ang sinasabi ko na producers come to us complaining about the low farm gate prices and yet in the retail prices ganito. Kung marami ang supply ng karneng baboy ayon sa mga retailers sa palengke, iba naman ang lumalabas sa pag-aaral ng USDA Foreign Agricultural Service Manila. Posible raw na mas kaunti ang maproduce na karneng baboy ng Pilipinas ngayong taon dahil sa patuloy na pagkalat ng ASF sa mga top producing regions. Sa tansya ng USDA, bababa ng mga 5% ang mapoproduce na karneng baboy ng bansa ngayong taon. Pero sabi ng DA kung pagbabasihan ng first quarter report, tumaas naman ang produksyon ng baboy at manok. Lalo't naglaan daw ng pondo ang gobyerno ng 4.5 billion pesos para sa Philippine National Livestock Program. Gayunman, kailangan pa ring mag-import ng baboy dahil nariyan pa rin ang banta ng ASF. Kailangan pa rin natin sigurong supplement ang supply natin with imports. But I don't think it's as bad as when the ASF was really all over the country. I think the programs are working and working very well. Kung patuloy pa rin ang pag-import ng bansa ng karneng baboy, umaarangkada naman daw ang export sector ng ilang agricultural products ng bansa ayon sa DA. Sa pulong kasama ang European Chamber of Commerce of the Philippines, inanunsyo ng DA ang new export destination para sa ilang gulay at prutas na galing Pilipinas. We have began exports of frozen durian to China, pili nuts to 27 European countries, shallots to Indonesia, fresh dragon fruit to Australia, young coconut to Taiwan, and corn seeds to Colombia. Ibinahagi rin ng DA na aabot sa mahigit 55 billion pesos ang inilaang pondo para sa agricultural sector, gaya ng expansion ng farm-to-market roads at national rice programs at irigasyon sa mga sakahan sa bansa. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Uulihin pagmuli ang ating Huwebes. Alamin natin yan sa GMA Integrated News Weather Center kasama si Katrina Son. Salamat, Rafi. Mga kapuso, malaking bahagi na ng bansa ang naapektuhan ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ayon sa Pag-asa, hindi lang Mindanao ang uulanin dahil sa ITCZ, pati rin ang Palawan at Visayas. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan na ang ulan sa halos buong Palawan, Visayas at Mindanao sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar. Kaya mga kapuso, maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. Uulanin din sa bandang hapon ang ilang panig. Dito nga yan sa Ilocos Region, dito sa may Cordillera, Central Luzon at Cagayan Valley. Asahan din ito sa ilang bahagi ng Southern Luzon kasama ang Metro Manila. Mga kapuso,
Mamayang gabi ay maaaring makita sa ating kalangitan ang pambihirang alignment ng Moon at ng mga planet Mars at Venus. Tila magkakatabi ang mga iyan kapag ating nakita sa langit bago mag-alas 9 mamayang gabi. Mas mataas ang chance na makita ang pambihirang alignment kung hindi magiging maulap o maulan sa inyong lugar. Nalubog sa baha ang ilang lugar sa Bukidnon. Hindi basta-basta nga baha. Sa Malaybalay, naranasan ang matinding ragasan ng tubig kagabi. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay. Ang Sayre Highway sa Barangay Aglayan, nagmistulang ilog. Ilang motorista tuloy ang nahirapang dumaan. Ayon sa Pag-asa, ang pagbaha sa Bukidnon ay dahil sa ulang dala ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Nauwi sa gulo ang sesyon ng isang barangay sa Cagayan de Oro City. Kinwestiyon kasi ni Kagawad Henry Dacer ng Barangay Puntod sa sesyon nitong Martes kung bakit hindi sila hinintay ng magsesyon noong May 29. Agad daw yung tinigil kahit hindi naman daw sila late. Sinagot naman siya ng kapitan na si Rexy Tinampay. Pero maya-maya, nauwi na yon sa sigawan at tila hamunan nang lumapit ang kagawad sa kapitan. May pumigil sa kanila pero maya-maya, sinabi ni Tinampay na sinubukan o umano ng kagawad na suntukin siya. Itinanggi naman yun ni Dacer at sinabing si Tinampay raw ang nauna. Pinayuhan sila ng city government na ayusin ang problema bago yung dalhin sa konseho. Hindi pa rin natutunton ang inireklamong taxi driver na nambastos umano ng transgender na pasahero sa Iloilo City. Sa mensahe niya sa kanyang amo, sinabi niyang iniwan niya ang taxi sa isang lodge. Hindi na rin daw siya pupunta sa opisina dahil sa sobrang kahihiyan. Ayon sa amo, base raw sa sinabi ng driver, ay hindi sila nagkasundo ng pasahero tungkol sa napag-usapang bayad na 1,000 piso. Mariin naman niyang itinanggi ng pasahero na si alias Ken. Nito pong Martes, ini-upload ni alias Ken ang nakuhanan niyang video ng umano'y pambabastos sa kanya. Nanonood daw noon ng malaswang video ang taxi driver at tinangka pa umano niyang ipahawak sa pasahero ang maselang bahagi ng kanyang katawan. Inaasikaso na ng pasahero ang reklamong isasampa niya laban sa driver. Mula sa magandang ngiti, pag-iyak, hanggang sa pagiging maangas. Iba't ibang emosyon ang ipinakita ng cast ng upcoming Kapuso Action Prime series na The Missing Husband. Bida riyan sina Rocco Nasino at Yasmin Curdy. First time nilang magtambal sa isang soap opera. Pero dahil matagal na silang magkakilala, komportable na raw sila sa isa't isa. Tatakbo ang storya tungkol sa isang OFW na na-scam ng isang kaibigan. Sabi ni Rocco, magiging lesson daw ang kwento na pag-isipang mabuti at pag-aralan saan pwedeng i-invest ang napag-ipunang pera. Sa serye, sigurado raw si Yasmin na maraming makaka-relate na misis. Actually, kakaiba yung story niya. Yung storya, I'm sure maraming makaka-relate na wives. Kasi ang The Missing Husband, hindi lang naman siya dahil nawawala yung husband mo. Pwedeng emotionally, mentally, missing siya. Maraming ibig sabihin ng missing husband. Mapapanood ang The Missing Husband ngayong 2023. Good news sa sports. 3 medalya ang naiuwi ng Team Pilipinas sa isang international soft tennis tournament sa South Korea. Sa singles event, wagi ng bronze medal si Joseph Arcilla. Bronze medal din ang napanalunan nila Ben Zoleta at Deo Talatoyod para sa mixed doubles. Ang men's team, bronze din ang ipinanalo. Ito ang unang beses na makakuha ng podium finish ang bansa para sa men's singles at doubles event. Balita mula sa Visayas, hawak ang kanyang saklay, matamis ng ngiti ang isinalubong ng Paralympic athlete at tubong Cebu na si Arnold Balais sa mga naghihintay sa kanya sa tuktok ng bundok. Pero hindi basta-basta ang bundok na yan, ha? Dahil ang inakyat ni Arnold ang pinakamataas na bundok sa bansa na Mount Apo. Sinuong niyang maputik na daan, maabot lang ang summit na may taas na 2,954 meters above sea level. 15 anyos nang maputulan daw siya ng paa dahil sa napabayaang impeksyon. Second time na niyang makasamit sa Apo. This time, fundraising daw para sa mga batang may cancer sa Cebu City. Bukod sa mountain climbing, team captain din siya ng isang dragon boat team. Bilib kami sa iyo, Captain A!
Nadagdagan ang bilang ng nagka-COVID-19 habang nasa evacuation center dahil po sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. May ulat on the spot si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Jessica? Connie, kinumpirma ng Department of Health Bicol Center for Health Development ang pagpositibo rin ng isa sa 30 mga close contact ng naunang nagpositibo sa COVID-19 sa evacuation center. Mula sa ginawang contact tracing at swabbing sa mga nakasalamuha ng naunang nagpositibo sa COVID-19 sa evacuation camp sa Gabawan, Daraga, Albay, isa ang nagpositibo rin sa parehong sakit. Habang ang 29 na iba pa nagnegatibo na sa RT-PCR test at kasalukuyang nakabalik na sa evacuation center. Nananatili ang mga ito na magkakasama sa iisang silid pa rin upang makasiguro na maiiwasan ang exposure sa ibang evacuees. Ang nagpositibong individual naman kasalukuyang naka-isolate sa command center ng bayan. Hinihikayat ng DOH maging ng lokal na pamahalaan na mahigpit sanang obserbahan ng evacuees ang minimum public health standards para na rin sa kanilang proteksyon. May ilan na nagsusuot pa rin ng face mask habang nasa evacuation center. Ngunit karamihan hindi umano komportableng magsuot nito dahil na rin sa sobrang init ng panahon at sa alinsangan sa kanilang pansamantalang tinutuluyan. Patuloy naman ang pagsagawa ng health education campaign ng DOH Bicol at Albay Provincial Health Office sa mga evacuation camp para maiwasan ang hawaan at pagkalat ng COVID-19 maging ng iba pang nakahahawang sakit. Kahapon, Connie, nagsagawa rin ng COVID-19 vaccination sa Gabawan Elementary School Evacuation Camp ang magkatuwang na ahensya at opisina para na rin sa dagdag na proteksyon ng evacuees laban sa nasabing sakit. Connie? Maraming salamat, Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Naglaan ng 1 bilyong piso ang Government Service Insurance System o GSIS sa kanilang Emergency Loan Program para sa mga miyembro at pensioner nila na apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Ayon sa GSIS, pwedeng mag-apply ang active members na nakatira o nagtatrabaho sa calamity area na hindi naka-leave without pay. Walang hinaharap na kaso, walang natitirang utang sa GSIS na hindi pabayad at may net take-home pay ng hindi bababa sa 5,000 piso matapos ikaltas ang buwan ng bayad sa uutanging halaga. Pwede rin mag-apply ng loan ng mga pensioner na may edad at kapansanan. Hanggang July 18 ang application. Walang binigay na kumpirmasyon si Korean actor Park Seo-joon sa balitang dating sila ni YouTuber-singer Kim Soo-yeon. Sa press conference kasi ng kanyang upcoming film na Concrete Utopia, tinanong siya tungkol sa rumors. Ang sabi lang ni Seo-joon, dahil personal na buhay niya ang pinag-uusapan, mahihirapan siyang magbigay ng comment. Nauna naman nang sinabi ng agency ng aktor na hindi rin nila makukumpirma ang bali-balita. Katulad din yan sa sinabi ng agency ni Soo-yeon. Sa ngayon, no comment pa rin sa rumors ang YouTube personality. Nakatanggap ng natatanging parangal na British Empire Medal ang isang Pinay healthcare professional sa United Kingdom. Ginawaran ng Medalist of the Order of the British Empire ang UK-based Pinay nurse na si Louis Horn. Kwento ni Louis, overwhelming at nakatataba raw ng puso na mapansin ng iba ang kanyang ginagawa, lalo na noong panahon ng pandemya. Taong 2000, nang magsimulang magtrabaho bilang nurse sa United Kingdom si Louis na tubong Legazpi, Albay. Siya po ang kasalukuyang Deputy Associate Director of Nursing and Clinical Research Fellow sa National Health Service ng England. Minsan na rin siyang nabigyan ng iba pang parangal at naimbitahan sa ilang pinakamahalagang event sa Buckingham Palace. Pero gaya po ng mga kapwa niya OFW, hindi raw naging madali ang buhay para kay Louis. So, different kinds of discrimination, yes, I went through it. Pero, you know, you have to choose your battle. Wherever we go in this world, there will be battles. But you have to choose and you have to survive each battle. And then people will see that you're not someone that they can just take down. Kung walang gagawin ng gobyerno kaugnay sa kakulangan ng nurse sa bansa sa loob ng 3 hanggang 5 taon, ay maaaring maubos na sila. Ayon po yan sa panayam ng Super Radio DZBB kay Health Secretary Teodoro Herbosa. Kaya naman naisip ng ahensya na bigyan ng temporary license sa mga nursing graduate na hindi nakapasa sa licensure exam. Pero para sa ilang graduating nursing student, dapat ang sapat na benepisyo at mababang pasweldo ang pagtuunan ng pansin ng pamahalaan. Matatandaan na sa panayam ng Balitang Hali sa Philippine Nurses Association noong isang araw
Nagpahayag ang grupo ng agam-agam patungkol sa hindi pagkilala ng ating batas sa unlicensed nurse. Kasama na dyan ang accountability sakaling may mangyari habang nasa practice. Ito naman, hindi lang po basta teacher ha, papasa rin bilang isang artist. Ang guro kasing si Jason Lanya sa Talisay City sa Cebu, binigyan ng tag-iisang portrait ang 31 estudyante niya. Regalo po daw niya ito bilang magtatapos na ang mga mag-aaral ng junior high school. Sila rin daw ang unang advisory class ni Sir Jason sa loob ng 4 na taon niyang pagtuturo. Sa bawat portrait naman na kanyang binigay, abot niya ay pag-asa at inspirasyon. Mga kapuso, kung gusto mong ibida ang angking galing o inspirasyong hatid ng inyong barangay o kabarangay, mag-message lamang po sa Facebook page ng Balitang Hali. Mga kapuso, kung nagbabalak na sunod na bakasyon sa norte, Gina yan sa isang isla sa Cagayan. Malapulbos na white sand, kulay asul na tubig, at ang makapigil hiningang view. Yan ang Sibang Cove sa Calayan Island. Idagdag mo pa ang magandang background ng kalangitan. Kung gusto ng better view, pwedeng akyatin ang Nagudungan Hill. Para makapunta sa isla, pwedeng mag-eroplano mula Tuguegarao o kaya naman ay bangka mula Apari o Claveria. Samantala, ilang araw bago matapos ang buwan ng Hunyo, posible na kaya ang pagsisimula ng El Nino sa bansa. Kausapin na po natin ang Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng Pag-asa na siya, Ms. Ana Solis. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Si Connie Season po ito. Magandang umaga, Ms. Connie, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa GTV. Opo, posible ho bang magdeklara na ng pagsisimula kaya ng El Nino ang Pag-asa sa susunod po na linggo? Well, for now, need po natin na ma-assess kung ano po yung magiging kalagayan ng ating temperatura ng ibabaw ng dagat sa Pasipiko, na kung saan yan po yung pinagbabasihan nating criteria para makapag-declare po tayo or makapagbigay ng El Nino Advisory. So, hindi po lingid sa ating kalaman na ang NOAA, ang Climate Prediction Center, ay nagbigay na po ng El Nino Advisory na kung saan El Nino conditions ay present na in the tropical Pacific. So ang ibig sabihin po niyan ay pinagbasihan lang po nila ang isang buwan na pag-init ng temperatura ng dagat of 0.5 degrees centigrade. Sa National ENSO Alert and Warning System ng Pag-asa, ang kinoconsider po natin is yung 3-month average po ng pag-init ng temperatura ng dagat. Kaya po, in the next couple of days, posible pong mag-pronounce na po or magbigay ng El Nino Advisory ang Pag-asa. Hopefully po, baka po sa July, but not next week, which is still June. Gayunpaman, malapit-lapit na rin po yun, ano? Pero ano ho ba yung tinitignan natin dapat na antas ng temperatura bilang pasok doon sa criteria ng basihan po na makakapagdeklara na tayo ng El Nino? Ms. Connie, kinoconsider po natin yung average na 3-month na pag-init ng temperatura ng dagat kung ito ay nasa 0.5 degrees centigrade or pataas, yung pag-init ng ating tinatawag na Central and Eastern Equatorial Pacific. So meaning, ang kinoconsider or minomonitor natin is yung magiging temperatura na average ng April, May at June ng taong ito. Alright. So, ibig Malinaw sabihin na po. tapusin natin si June. Okay, malinaw na po yan. Pero habang papalapit nga po yung pagsisimula ng El Nino, makakaranas rin po ba tayo ng madalas na pag-uulan? Sa iba't ibang panig ng bansa, sinasabing pag may El Nino, konti ang makakaranas tayo ng mga bagyo pero mas malalakas daw ito. Yes, Ms. Connie, yan ay possible nating mga nararanasan na posible pa rin po tayong makakaranas ng mga tinatawag na heavy rainfall events, lalong-lalo na po during this time of habagat season. So kung titingnan po or babalikan natin in 2009 na naka-experience po tayo ng isang ondoy which was developing El Nino po during that time. So meaning po hindi malayo na magkaroon ng mga ganon na kung saan yung ating mga bagyo ay magiging mapaminsala, hindi lang po in terms ng maraming ulan, kundi yung may malakas ng hangin. Although yung mga areas po na hindi apektado ng bagyo at ng hanging habagat, ay possible naman po na maapektuhan na sila ng mga tinatawag na dry spell na posibleng mauwi sa drought.
Naku, sana wag naman humaulit pa yung ating na-experience dati, no? Na talagang ondoy levels, no? Ng mga, sinasabi nga, hindi nga bagyo yun, hindi ba? Pero ito ho, paano pinaghahandaan ito ngayon ng inyo pong pamunuan sa pagbibigay in terms of education, lalong-lalo na ho sa iba't ibang departamento ng gobyerno? Wisconsin ina-establish na po yung tinatawag na National El Nino Team ng ating national government na kung saan ay isa ang pag-asa sa mga miyembro nito at meron po ang bawat sektor na na-identify na highly vulnerable sa posibleng epekto ng El Nino ay nagkaroon na po ng kanya-kanyang National Action Plan at yung mga key interventions. So sa side po ng pag-asa, hindi lang po yung National Climate Forum na kinokondak natin para makapagbigay tayo ng update at the national level, kundi sa lahat na rin po ng mga region sa nagkoconduct po tayo ng provincial and regional forum. So sa katunayan kahapon, katatapos po ng ating regional forum for Mindanao. So in the next couple of days, magkakaroon po ulit tayo mga regional forum para po sa paghahanda sa potential na impact ng El Nino. Maraming salamat po sa inyo pong binigay sa aming mga impormasyon na yan, ma'am. Good morning. Good morning. Ayan po naman si Ms. Ana Solis ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. May inihaing motion ng kampo ni suspended Congressman Arnie Teves. Update po tayo sa ulat on the spot ni Salima Refran. Sam? Rafi, naghain ng kampo ni Congressman Arnie Teves sa motion to inhibit laban sa buong Justice Department, partikular sa panel of prosecutors sa ugnay ng pagdinig sa multiple murder complaints laban sa kongresista sa Degamo o Pamplona murders. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Teves, paano pa raw sila makakaasa ng patas sa pagdinig sa mga reklamo kung sa simula't-simula pa lang daw ay pronounced guilty na si Teves ng Justice Department at ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Tanong pa ni Topacio, sinong prosecutor daw ang mangangahas na salungatin ng kalihim? Kung meron man daw sasalungat at sasabihing walang probable cause, ang Justice Secretary pa rin daw ang magdedesisyon sa petition for review. Kaya para sa kanila, mas mabuting ang ombudsman na lang ang duminig ng mga reklamo, lalo't kongresista naman si Teves at sakop naman siya ng mandato nito. Mas may tiwala rin daw sila sa judicial point of view ni Ombudsman Samuel Martires na nagsilbing Supreme Court Justice. Kinukuha pa natin ng reaksyon dito ni Justice Secretary Remulla. Samantala, sabi ng kampo ni Teves, asahan na raw ang kanilang pagdalo sa susunod na preliminary investigation sa June 27. Yan ay dahil natanggap na rin daw nila ang sabina para dito. Pero natanggap daw nila ito sa opisina ni Teves sa Batasan noong June 14, isang araw matapos ang nakatakdang unang araw ng preliminary investigation. Yan ang latest, wala nga dito sa Maynila. Rafi. Maraming salamat, Salima Refran. After 13 years, balik tambala na on-screen sina Kapuso Primetime King and Queen Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Ang kanilang new movie, pinamagatang Rewind. Isa raw itong feel-good family drama na may magical realism. Mapag-uusapan din ang second chances sa pelikula. Bukod sa parati kong pangarap na makasama si Mrs. hindi lang sa TV kundi pati na rin sa pelikula, talagang napakaganda talaga ng kwento na nababagay sa panahon ngayon. Sabi ko, Dad, sobrang ganda naman ng pelikula. Sabi ko, kailangan magawan ko ng paraan, gagawin ko talaga to. At naway nabusog po kayo sa may init na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Sison. Buong puso para sa Pilipino. Ako po si Rafi Tima. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated sa mga maiinit na balita. Maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.